Basahin mo nga ito. Sige po. Ano po yan? Ayan. Dear Brother Eli, lakas loob lang po magtanong or magsabi tungkol po sa bahagi ng prayer meeting and pagsamba na pagbasa ng mga talata sa Bible. Pwede po ba or posible po ba na napapanood yung istorya ng Bible tuwing pagbasa na po? Parang yung The pakita Bible. yung pangalan ha, baka ma-offend yung kapatid. Parang yung The Bible po. Kasi po, Brad Eli, patawad po, minsan lumilipad ang utak ko pag pagbasa na ng talata. Lalo na po pag inaantok, pagod at may problema. Siguro po yung iba din. Saka para po bang teleserye, baka po mas atentibo ang mga kapatid. Patawad po, Brad Eli, kung pangahas or mali po itong napapag-isip ko. Patawad din po kung nasayang ang oras nyo sa pagbabasa. Kaya dito ko na isinagot sa consultation. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan. Ayoko ma-offend yung kapatid. Kapatid, ang nasa Biblia, 8:47 ng Juan. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Hindi nakalagay, ang sa Diyos ay nanonood ng mga salita ng Diyos. Naintindihan mo ba, Sis Luz? Opo, Brad Eli, ang sa Diyos ay hindi nanonood ng teleserye ng salita ng Diyos. Nakikinig Kasi, na po eh. yun namang mga istoryang ginawa ng mga nagagawa ng mga teleserye, hindi naman eksakto yun sa Biblia eh. Paano mong pagsasabaying ipakikita mo yon, tapos papabasahin mo yung Biblia? Marami silang sinasabi mali. Sa mga pelikulang ginawa sa Biblia, mali. Kagaya lang nun, ng Ten Commandments. Nung malunod yung mga Ehipsyo doon sa Red Sea, si Paraon hindi nalunod. At yung kanyang kapitan, di ba, Sis Luz? Nakabalik pa sa palasyo. Pagbalik sa palasyo, sinalubong ni Nefertiri. Yung asawa niya na naging bata raw ni Moises yun. Pero mo katarantaduhan yun, ano? Tapos sinalubong. Babalibagin na sasaksakin na nung pero. Ang sabi nung Nefertiri, before you strike, show me his blood. Kasi nung ibigay niya yung sabi nung babae, patayin mo kasi Moises. Sabi niya, I want the blood of Moses on this sword, sabi niya. Nakalimutan ko na yung dialogue eh. And sabi, yes, to mingle with your own, sabi naman ni Paraon, na pagbalik ko, meron ng dugo ni Moses ito, at para isama ko sa dugo mo. Ibig sabihin, papatayin niya rin siya. Nung bumalik na, ang sabi ng babae, papatayin na ni Paraon yung asawa niya, sabi ng babae, si Nefertiri, show me, before you strike, show me his blood. Tapos, sabi niya, you cannot even kill him. Tapos, umupo si Paraon. Sabi ni Paraon, his God is God. Yun. Parang natandaan ko yung mga party na yun. Ngayon, alam mo, Sis Luz, sa Biblia, mali yun eh. Ayan, pakita niyo yung that particular portion. Before you strike, show me his blood on your sword. MCGI, walang iba. Noon at kailanman ay magpapalaga ang akong di kalilimutan. You couldn't
wouldn't even kill him. His God is God. Pakita mo yan, Sis Luz? Apo. E di hindi namatay si Paraon? Hindi po, buhay pa po. O ano sabi sa Biblia? Basahin mo 136:13 ng awit. Sa kanya nahumawi ng dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at nagparaan sa Israel sa gitna niyaon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ngunit tinabunan si Paraon at ang kanyang hukbo sa dagat na mapula, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Natabunan ba pati si Paraon ng dagat, Sis Luz? Natabunan po siya. O may natira bang nakaligtas? Wala po doon sa awit. 106, ayan. At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway. Walang nalabi sa kanila kahit isa. O di kahit isa walang nalabi. Pati si Paraon, natabunan. O ngayon, sa Ten Commandments, may nakauwi ba? Pakita natin yung portion na yon. Nung magsalikop yung dagat na mapula. Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. Di ba yan nandiyan si Paraon? Paano mo ngayon isasabay sa nagbabasa ng Biblia, mali yung sinasabi ng istorya na pinapanood mo kaysa doon sa sinasabi ng Biblia. Paano, Sis Luz, ang gagawin mo? Wala po. Hindi po pwede yon na magkasabay nga kasi mali nga po yung nandoon sa istoryang ginawa lang nila. May kahalo na doon mga kathang isip po nila doon May mga dagdag na. Kaya hindi po pwede na magkasabay na habang yung binabasa yung... Paano mo susolusyonan itong sinasabi ng kapatid? Lumilipad daw ang utak niya pag Bible reading na. At siguro daw yung iba rin. Marami palang lumilipad ang utak doon sa A. Mabini. Tapos A. Mabini 2 ito lokal lang A. Mabini 2. O tapos, lalo raw pag pagod, inaantok, may problema. Ba't naman nagpapagod ka bago ka magsumamba o dumalo? No? Sana para may teleserye, para mas atentibo ang kapatid. Kailangan nyo pala teleserye para atentibo. Halatang halata kayo talagang patronage. MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Baka lalong ang lumipad ang po, utak niya pagka nanood pa siya ng teleserye. Yun nga lang Yan po ang ating 6 months. Hindi po ako siguro 6 months po, ganon. na Mas gusto nila yung manood lang, kung ano-anong pinapanood. Saka yun nga po, Brad Eli, mas marunong pa sila sa inyo. Hindi nga ninyo ginagawa yun
Hindi nga po yun ang inyong pinagawa. Yung pagbabasa ng Biblia ang pinagawa nyo. Kasi yun nga ang dapat. Ewan ko po, mga ibang mga kapatid Dapat ang dapat na makita nila sa screen, yung mismong salita ng Diyos para matanim sa isip nila. It is one way of memorizing the Word of God by seeing how is it read and how is it written. Naintindihan mo, Luz? Opo, talaga po dapat nakikita at saka naririnig. Kasi sabay po yon, natatanim po yun sa isip. Habang nakikita mo, natatandaan mo. Tapos naririnig mo pa, natatandaan mo. Yun naman po talaga ang purpose nun, ang layunin. Kaya po natin ginagawa nga iyon. Kasi di po ba nga tinuro po ninyo, na sa Israel nga, ipinapabasa po yan. Pinasusulat pa nga yan sa pintuan, sa bahay nila, lalabas, pati nga sa daliri. Para nun, tuwing nakikita ng nakikita, nai-imprint sa isip, natatandaan ng natatandaan. Kaya pagka nakikita natin sa screen, tapos sabay na naririnig pa natin, natatandaan natin yon. Kasi yun nga po ang intensyon ng Biblia. Kasi di ba ang sabi sa Biblia, isusulat yon sa puso. Isusulat sa isip. Para nga masulat, dapat naririnig. Naririnig natin, tas nakikita natin. Kaya yun ang ipinagawa ni kapatid na Eli. Kasi yun nga po yung intensyon ng Diyos eh. Sabi nga dun sa Ebreo. Teka muna, Sis Luz. Opo. Tanungin ko muna si Brad Ato kung membro siya ng Illuminati. Kapatid Nelly, ngayon ko lang po narinig yung Illuminati ngayon eh. Di ko po kilala yon. Kilala ko lang po ang dating ang Church of God International, Brad Eli. Ano ba yan? Kuminsan pala, Sis Luz, tama yun si Pablo eh, no? Ano po yun? Bakit po? Tungkol ka sa kanya, marami pa akong sasabihin. Ni Pablo sa mga Ebreo. Opo. 5:11. Tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Minsan nakakasawa rin, ano, Sis Luz? Opo, Brad Eli. Nararamdaman ko nga po yung sa inyong side na parang nakakasawa, parang nakaka-insulto, na parang nakaka-prostrate, na nagtuturo ka, pinagsisikapan mong turuan ng tama ang kapatiran, lahat ng alam mong mabuti na maituturo, hindi ka na nga po halos natutulog para maghanap ng, kumbaga yung ituturo sa kapatiran na hindi mapapabayaan ng kapatiran, hindi magkukulang ng kaalaman, in all areas, sa lahat ng anggulo, pati sa health, pati sa science, pati sa history, pati sa current events, lahat tinitinan niyo po, lahat ng kailangang malaman namin, updated kami, lahat, sinusupply niyo po sa amin. Pagkatapos, pag meron ka nga pong mga ganito na para bang hindi na-appreciate yung inyong ginagawang effort na maituro sa amin lahat ng kailangan namin, maisupply na sa amin, para nun panatag kami, para kontento na kami at manahimik na lang kami na hindi kami magulo. Yung hindi magulong ganyan na para bang ginugulo yung utak sa walang kabuluhan. Tapos eto pa, tapos nga po may susulat nga sa inyo na ganyan, na para bang hindi ba sapat yung ginagawa ninyo? Hindi ba sapat yung ginagawa nyo para sa amin? Para sila manguna pa sa gagawin uli ninyo? O gusto nilang ipagawa sa inyo? MCGI, walang iba. Nagpapakita lang ng hindi sila kontento. Ako po yun ang nararamdaman ko parang I don't really know gusto the number, nilang but palabasin I think na may mas Ewan ko kung ano mararamdaman mo rito. 100% yes. Ito So you pa, have isa no pa, regrets pabasa at all. ko sa'yo, No. ha? 0. None.